At salamat sa Panginoong Diyos sa buhay dahil marami pong nagwe-welcome back. At salamat sa buhay ni Kuya BJ, sa buhay ni Kuya Mark. At actually, mga bata pa lang sila talaga yung original na taga Jesus My Life. No, mga bata pa lang sila, Sabado, hindi sila nawawala, Thursday, hindi sila nawawala, ang galing-galing nila magpahayag, mag-revelation. Kaya may tatak sila ng GMLF. Amen. Wala po natin si Lord. Salamat sa Panginoong Diyos, meron din po tayo. Si Kuya Red, no? Tatak GMLF din to. Meron po silang kasama. Welcome natin si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? Andre. Okay. Welcome ka sa Jesus My Life, Kuya. Okay. Lahat po tayo narito. Hindi po aksidente kung bakit po tayong lahat narito. Tayo po ay pinagsama-sama ng Panginoong Diyos ng buhay. Dahil isa lang dahilan. Mahal tayo ng Diyos. Palapakan po natin. At nais ng Diyos na yung pagmamahal niya ay mararanasan natin. Amen? Dahil maraming tao ngayon sa buong daigdig, hindi po nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Bakit hindi nararanasan? Dahil hiwalay po ang maraming tao sa Diyos. Ang palagi po tayo nararanasan, lagi po natin nararanasan, ayun po yung kalungkutan, kabiguan, kabalisahan, takot, pangamba, kahirapan, bigat ng buhay. Hindi po tayo nakadesign. Amen? Sa ganong mga kalagayan ng ating buhay. Amen? Kasi nga po, ang Diyos po ay mabuti. Amen. Kung bakit po natin nararanasan ang mga pangit sa buhay. Dahil nga po ang tao hiwalay sa Diyos. Amen? Tayo po ay malayo sa Diyos. Ano po ang naglalayo sa atin sa Diyos? Isaiah 59 verse 2. Ang inyong mga kasalanan, ang inyong mga pagsalansang, ang inyong kasamaan, ang naglalayo sa Diyos. Kaya hindi marinig ng Diyos ang mga dalangin ninyo. Amen? Amen. Kaya kahit ano pong prayer natin, kaya ano pong ating dalangin, kaya kahit ano pong panawagan natin sa Diyos, hindi po siya maririnig ng Diyos. Dahil nga po tayo hiwalay sa Diyos. Pero ngayon, salamat sa Diyos, dahil gusto ng Diyos, makikipagrelasyon siya sa ating lahat. Magkakaroon po tayo ng good relationship sa Diyos. Dahil alam niyo po ba nakakapagod po sa labas ng presensya ng Diyos? Mapapagod ka lang sa totoo lang. Na hindi naman po tayo dapat mapapagod Kasi hindi nga po tayo nakadesign sa kapaguran. Amen? Hindi po tayo magpilikha ng Diyos para po tayo mag-alala, mabalisa, mapagod, mangamba, matakot, mamulema, mabibigatan sa buhay. Pagka ganun, hindi po mabuti ang ating Diyos. Amen po ba? Pero mabuti nga po siya Amen? Kaya nga po yung ating mga kasalanan, yung ating pagsalansan, yung ating kasamaan, yun po problema na malaki. Napakalaki ang problema. Kapag tayo nabubuhay sa disobedience, kapag tayo nabubuhay sa pagrebelde, pagsuway, hindi pagpalaga sa Diyos, yun po ang malaking problema. Bakit? Kasi itong kasalanan, pagsalansang kasamaan,
Actually, ang Diyos hindi po lumalayo sa atin. Hindi siya kahit kailan lumalayo sa atin. Ang lumalayo sa Diyos ay tayo. Amen. Tayo. Sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan at kasamaan pagsuway, pagdisuri sa Lord, lumalayo tayo sa Diyos. At pag malayo tayo sa Diyos, yung proteksyon ng Diyos ay wala sa atin. Naunawan po ba natin? Uulitin ko. Pag lumalayo tayo sa Diyos, nawawala ang proteksyon ng Diyos sa atin. Dahil ang lumalapit sa atin ay yung demonyo. Kaya wala tayong kalaban-laban, kaya umiiyak tayo, nalilito tayo, naguguluhan tayo, walang direksyon ang ating buhay. Then wala nga pong Diyos na nagtatanggol sa atin. Then malayo tayo sa isang Diyos na tagapagtanggol. At sinong may usapin doon? Ang tao. Ang tao kasi ang lumalayo sa Diyos. Uulitin ko kahit kailan, hindi po lumalayo ang Diyos sa iyo. Ang problema tayo. At pag lumalayo tayo sa Diyos, ito po yung malaking kalungkutan ng Diyos sa kanyang puso. Bakit? Hindi ka niya may pagtanggol sa kalaban dahil malayo ka sa Kanya. Do you hear me, church? Kaya, mga kapatid ko, huwag po nating pahirapan ang ating buhay. Nanganganib ang ating buhay araw-araw kapag malayo tayo sa Diyos. Pwede ka kasing ipapahamak ni Satanas. Pwede kang patayin ni Satanas. Pwede kang bigyan ng sakit at karamdaman ni Satanas. Pwede niyang guluhin ang buhay mo. Pwede niyang pabigatin ang buhay mo. Pwede ka niyang takutin. Pwede ka niyang guluhin, gambalain anytime, any moment. At magagawa niya yun. Bakit? Malayo tayo sa Diyos. Malayo tayo sa Diyos kapag malapit tayo sa kasalanan. Nanaw po ba natin? Amen. Pero alam niyo, you know what? Bago pa po mag-consider sa ating pinakatapi. Pero ito po lang. At bago po tayo mag-partner. Narinig na po natin ito noon. Kaya lang dapat lagi po natin i-refresh every first Sunday of the month, banata po na, para lagi po tayo nating maalala. Ang sabi po sa Romans 5:8, subalit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig noong tayo'y makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Amen. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, si Kristo ay namatay dahil sa iyo.
kaliwat kanan, sabihin mo, Ito, namatay dahil sa iyo. grabe ang demonstration ng Diyos. Amen? So you know what, in this passage, ang pag-ibig ay demonstration. Ang pag-ibig is not only a feeling na naramdaman mo nagmamahal ka. Pero, para merong katunayan na ikaw nagmamahal, i-demonstrate mo siya. Patutunayan mo siya. At siya ang Diyos. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, si Jesus ay namatay. Grabe. Minahal ka lang ng Diyos, ang kapalit nito, buhay ni Jesus. Bakit? Ganun ka kamahal ng Diyos. Amen. Naramdaman ko ba natin, church? Mahal tayo ng Diyos. So love is not a feeling alone. Love is a demonstration. Kung totoo kang nagmamahal, ginagawa mo yung pinapakita mo. Sa iyong minamahal, sa mag-asawa, pag totoo mong mahal yung asawa mo, pinapakita mo. Sinachat mo, kinukumusta mo, pinaparamdam mo, dahil mahal mo eh. Amen. Pero kung hindi nangyayari at nagaganap yun, eh, hindi mo nga siya mahal. Eh, bakit mo siya pinakasalan? Hindi mo pala siya mahal. Amen. Pero ang Diyos, pinatunayan niya na mahal niya tayong lahat. Si Jesus ay namatay dahil sa akin at sa iyo. Ngayon, paano natin patunayan na mahal natin ang Diyos? Paano natin patunayan? Isa na naman po ang hinihiling ng Diyos eh, para mapatunayan natin na mahal natin siya. Ang sabi niya po ng John 14:15, sabi ni Jesus, if you love me, obey my commandments. Amen. What is the great commandments of Jesus? What? Love the Lord, love God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. Amen. Amen? Kasi ang amang Diyos nag-demonstrate eh. Pinatunayan niya siya. Ibig sabihin, in response doon sa pagmamahal ng Diyos, wala tayong response. Dapat meron tayong response. At ba't hindi tayo mag-response sa love ng Diyos? Amen? Grabe po ang sinuffer ni Jesus Christ sa cross. Bago po siya napako, he went to the cross, hinamak siya, inalikusta siya. Hindi po niya karapat-dapat ang gawin mga bagay na yun. Pero bakit na naniis yun? He has to obey God. Kailangan po niyang sundin. Dahil yan po kanyang food. Yan po kanyang pagkain is to do the will of the Father and to finish the will of the Father. Amen po ba? So in response, if you love me, obey my commandments. And what is the great commandments of God? Love Him Amen. with all. Hindi po 50-50. Hindi 99.
Hello? Kailangan yung puso mo sa Diyos. Yung isip mo sa Diyos. Yung lakas mo sa Diyos. Yung kaluluwa mo sa Diyos. Yan ang hinihiling ng Diyos na dakilang utos. At nagawa po natin yun, hindi po tayo mahirapang pumasok sa langit. Amen. Eh sinasabi ko po palagi, life is all about God. Period. Ang magmahal ka ng iba, ng tao, ng negosyo, ng trabaho, na una mo ang tao, ang pag-aaral, ang negosyo, pangarap mo, ang Diyos ay na isang tabi. Mahirapan tayo niyan pumasok ng langit. Amen. Naniniwala tayo na kung meron po tayong mapabayaan sa buhay na ito, pero wala kang napabayaan sa Diyos, yung napabayaan mo, si Diyos, ang Diyos ang mag-fix para sa atin. Amen? See? Lagi ko pong tinetestify at hindi po ako nagmamayabang. Naranasan ko po ang naramdaman ng pag-ibig ng Diyos. Nung po ako'y nag-close na po sa aking business, pwede po magluto, pwede po magwalan, pwede, pero isa lang po ang aking naranasan. Hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Amen. Maliit namin na bahay, sapat na sa akin yun, kontento na ako, malagay, hindi po ako namupahay. Wala kaming daan. Napaka-imposible po na magkaroon po kami ng malaking pinalaki ng konti ang aming bahay, nagkaroon kami ng daan. Napaka-imposible. Pero dahil nagbigay ka ng buhay sa Diyos, dahil naglingkod ka sa Diyos, sumasamba ka sa Diyos, at sinasabi mo sa sarili mo, mamatay, mabuhay sa Diyos ka, yung mga hindi mo kayang gawin sa buhay mo na imposible sa Diyos sa buhay mo ay walang imposible. Lahat ay posible. Amen? Wala na eh. Kung titingnan mo sa realidad, paano ba kami magkaroon ng daan? At alam niyo, ito talaga kabuti ang Diyos eh. Dumating ang time na hindi lang po daan ang ibinigay ng Diyos, binayaran ng Diyos. Ang Diyos talaga pag may bigay, may bonus pa. Panapakan po natin ang Diyos. Gawa po ng Diyos. Kung nakita ito ng Diyos sa buhay natin, na totoo tayo, totoo. Hindi po tayo nagpunta dito, then meron tayong mga wrong motives. Totoo. Ang totoo, iyon po yung sinasamahan ng Diyos. Amen. Amen. Yung pong pinagyayaman ng Diyos sa buhay na ito, ayun po mga babae at lalaki na ang Diyos ang ginagawa niyang kayamanan. Amen. Do you hear that? Uulitin ko. Ang pagyayamanin ng Diyos sa buhay na ito at mananatili hanggang rapture ang kanyang kayamanan. Ayun po mga babae at lalaki na ang Diyos ang ginagawa niyang kayamanan. Amen. Maraming tao ngayon, nagkaroon sila ng lupa, bahay, kotse, mga kayamanan, marami ang buhay, nakakain ng masarap. Well, wala pong masama riyan. Pangarap po ng Christian sa ating lahat. Amen? Amen. Kaya lang, dadaan tayo sa proseso. Trust the process of God. Ang iba kasi, gusto instant. Diba, sa maraming talagang mga instant na pagkain ngayon, instant noodles, instant, iman, mga nilatang pagkain, pero hindi nila alam yung mga pagkain ito nakakasama sa katawan. Kaya mga instant na yan, mag-ingat po tayo. Yung mga instant na promotion, instant na, hello, nangyayari sa ating buhay, mga instant, di tayo dumadaan sa process, baka someday, iiyak ka.
Bakit? Nakuha mo yan hindi sa kaparaanan ng Diyos, mawawala din lahat yan. Pero kung gusto mo na manatili yung kayamanan na sa'yo, trust the process. Kunin mo yan sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos. Tayo kasi wala tayong patience eh. Maraming Kristiyano hindi patience. Hindi patient to wait. Amen? Gusto nila dahil nakita nila yung kapitbahay ko, yung classmate ko, yung katrabaho ko, kanegosyo ko, eto na sila, dapat ako rin ganito. Kaya tuloy yung lakas nila, yung talino nila, of course, meron tayong lakas. Meron tayong talino, ilan po ba? Meron tayong karunungan na makatao. Nakuha po natin yan dito sa lupa. Amen po ba? Kaya ginagamit natin. Akala naman tayo, nagyumaman tayo, sumagana tayo, nagkaman tayo ng marami pong mga tinatangkilik sa ating buhay, ay matagpupan na tayo sa buhay. Pero apart from the Lord, hindi tayo matagumpay. Ganoon po ba natin, church? Sa buhay na ito, huwag tayong magmamadali. So, love is a demonstration. Paano demonstrate ng Diyos ang love niya? God sent His Son. Ipinadala niya si Jesus upang mamatay. Nung tayo makasalanan pa. Ano makasalanan pa? Bakit ko sinasabi makasalanan pa ako? Yung makasalanan ako, ano yun? Kahit nagmumura ka, mahal ka ng Diyos. Kahit nagsasabi ka ng tarantaran, J.A.G. ko, mga ina-ina mo, mga yuwel-uwel ka, kahit nagsasabi ka ng lahat ng kasamaan sa bibig mo. Lahat na lang ng mga mura lumalabas sa bibig mo. Pero ano ba, nung nagmumura ka, nagsisinungaling ka, nanlalain ka, nagchichismis ka, naninirang puri ka, ang dami mong galit, tampok, pinanakit, sama ng loob, sa magulang mo, sa kaibigan mo, kaklase mo, sa lahat ng tao na nakapaligid sa'yo, marami ka noon. Yung kung gumagawa ka ng kasalanan, sumusuway ka, hindi ka sumasamba, hindi ka nanalangin, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Alam mo yung panahon na yan na ginagawa mo yan, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen. Nung hindi mo siya pinaglilingkuran, meron ka namang talento na binigyan ng Diyos, dahil mana na binigyan ng Diyos para sa kanyang karyan, alam niyo, kahit ganyan ka, mahal ka ng Diyos. Kalabitin mo yung katabi mo, kahit ganyan ka, mahal ka ng Diyos. Amen? Sabi mo, kahit pabaya ka sa Diyos, mahal ka ng Diyos. Kahit hindi mo siya pinapansin, hindi mo siya pinahalagaan, mahal ka pa rin ng Diyos. At wala siyang pangarap sa buhay mo na makaalis ka sa ganyang kalagayan mo. Pinapangarap ng Diyos na yung mga kasalanan ginagawa mo ngayon ay makaalis ka dyan, makalaya ka dyan. Dahil mahal ka niya, ayaw ka niyang manatili yan. Kaya nga po ibinigay niya ang kanyang anak para bayaran lahat yan. Para bayaran lahat yan. Linisin ka sa lahat ng ginagawa mo, kasamaan karumihan. Amen, para lumaya ka na dyan. And 2,000 years ago, bayad na yung pagmumura mo, pagsisinungaling mo, panlalait mo, paninirang puri mo, lahat ng kasalanan ginagawa mo, ang hindi mo pagsamba, pananalangin, pagbasa ng Biblia, ang hindi mo paglilingkod sa Diyos, lahat ng kasamaan mo, 2,000 years ago, binayaran na ni Jesus yan sa kanyang dugo.
wala na yan sa'yo. Amen. Ginawa mo ng Diyos ang lahat ng kaparaanan. Amen? Para lumaya ka na dyan. Pero bakit hanggang ngayon intanggil ka pa rin? Kasi nakalimutan mo na mahal ka pala ng Diyos. Yan na naman po eh. Kapag nakalimutan mo na mahal mo ang Diyos, hindi ka nag-iingat sa iyong buhay. Pero pag lagi mong naalala na mahal ka pala ng Diyos, iniingatan mo ang buhay mo. Amen. Hello! Seryoso ang Diyos sa kanyang plano ng pagligtas sa iyo. At seryoso si Jesus Christ sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At dapat makita din ng Diyos na seryoso ka sa Kanya. Hello? May nakikita po ba ang Diyos si Jesus my life na seryoso sa Kanya? Dapat. Dahil hindi po nag-joke-joke ang Diyos sa pagligtas niya sa iyo at sa akin. Hindi po nag-joke-joke si Jesus Christ yung excruciating pains and agony ng kanyang pong naramdaman sa krus ng Kalbaryo. He is not joking, kaya huwag kang mag-joke-joke sa pagsugod mo sa Diyos, paglilingkod mo sa Diyos. Life is not about joke. Nanawan po ba natin, church? Amen. Seryoso ang Diyos sa pagligtas sa iyo at sa akin. At seryoso si Jesus ang pagpunta niya sa krus para bayaran. Linisin tayo sa ating mga karumihan kasalanan magmula ng kabataan hanggang sa mga oras na ito. Seryoso ang Diyos. Kaya dapat seryoso tayong lahat. So love is a demonstration. God really loves us. See? He demonstrates His love through His Son by dying on the cross of Calvary. Maybe dito lang tayo magtatapos. And you know what is love? Na demonstrate. Number one, love is demonstration. Number two, love is a commitment. Diba? Pag nagpakasal ka, o nakipagrelasyon ka, may commitment ka dyan, nakikipagtipan ka, meron kang katipan. Amen? Pagdating po sa mag-asawa, may commitment pa ka, nakikipagtipan ka, eh syempre, ano mang mangyari sa asawa mong babae, sa asawa mong lalaki, dati ang sexy niyan. Nung dalagang binata pa kayo, ang macho mo, ang sexy niya, 36, 26, 36. Amen? Paano? Pag dumating na 56 na yan at saka 46 at saka 65. Hello? Eh, nakipagtipan ka na doon, nakipag-commitment ka na doon, nag-commit ka na. Eh, love is a commitment. Kung totoong mahal mo ang isang tao, kahit kung nalubot pa ang mukha niya, kahit tumaba pa yan, amen? Sabi nga po ng ng isang doktor, kapag ikaw daw, pag nag-side view ka raw, at tinignan mo sa salamin ang sarili mo, at umusli ang tiyan mo, overweight ka daw. Hello? At pag overweight ka, prone ka doon sa mga
karamdaman. Amen? Nakuha po ba natin? Kaya huwag tayong mapa-overweight, ha? Kasi alam nyo, madalas nakikita ko at nababalitaan ko, mga payat na tao ang mahaba ang buhay. Siyempre, una, pinapahaba po yan ng Diyos. Ibig sabihin, madalas medically. Bawal talaga magpataba ang maraming tao eh. Bawal kasi ang gluttony, kasalanan kasi ang Diyos yung pagkain mo ng kabusugan. Pinagbabawal kayo ng mukbang. Kasi may namatay sa mukbang. Amen? Alam mo yung mukbang, habang kumakain ka, you're talking to an audience, nagpapasikat ka na, kung kinakalaban niya ng Department of Health yung mukbang na yan, bakit you are promoting a bad habits? Tinuturoan mo magiging matakaw ang maraming tao. Ang gluttony, sabi ng Proverbs, is a sin. Yung pagkain na walang kapusugan at walang kasapatan, gusto ka agad in one time, uubusin ka agad ang pagkain, parang wala nang bukas. Kasalanan po sa Diyos yung kumakain na walang kabusugan. Amen? Kaya tingnan po natin yung ating mga tiyan. Ha? Amen? Pagkapag side view mo, umuus nila yan sa salamin. Bumili kayo ng salamin para makita niyo mga... Amen! So, balik po tayo, church. Love is a commitment. Ano man po mangyari doon sa tao na minamahal mo, nasira man po ang kagandahang pagkatao niya, dumating man po ang kapangitan ng pagkatao niya, o ano man po ugali niya na nakita mo, amen? Kasi nuniligawan mo ba? Ang lambi. Amen? Ang bango. Hindi po tayo hindi nagtutoothbrush. Amen? Hindi po mapahayag na pag nakatabi mo yan, kailangan, kung pagbago pa kayong kasal, kailangan mabango. Pero pagdating ng ilang taon, hindi na naliligo, hindi na nagtutoothbrush. May mga ganyan akong kilala. Ano pang pinapagod ko? Ang love is a commitment. Ano man ang kalagayan ng tao, ano man po ang nangyari sa tao, dahil nag-commit ka dyan, dahil mahal mo dyan, kahit pumangit yan, tumaba, o kahit ano man po ang ugali niya, natuklasan mo, napangit mo na ugali niya, wala kang choice, kundi mahalin pa rin siya. Amen? Amen. Ito po yun. Ang Diyos na hindi tinignan na masama ugali mo. Amen? Hindi tinignan ng Diyos yung unfaithful ka. Hindi tinignan ng Diyos na hindi ka mabuting tao. Hindi tinignan ng Diyos na mabait ka. Hindi po tinignan ng Diyos ang lahat ng kapangitan mo sa buhay mo. Pero sa kabila noon, minahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Amen? Because love is a commitment. Hello. Biro mo nung magkasalanan tayo. Nung nagrebelde tayo sa Diyos, minahal tayo ng Diyos. Hindi yung dahil mabuti ka at mabait ka. Amen? So, atin po ba naramdaman ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Na sa kabila ng ganyan tayo, sa ating kalagayan ngayon, mahal ka pa rin ng Diyos. Huwag mong kalimutan yan. Lagi mong tandaan. Kung mahal ako ng Diyos, ba't maraming problema ko? Bakit ang pamilya ko gulo-gulo? Yung tatay nanay ko gulo-gulo? Ba't itong bayan ko gulo ba? Mahal ba ako ng Diyos? Ang gumagawa ng gulo si Satanas. Kasi ang Diyos hindi po war freak. Amen? Ang Diyos po hindi rebelde.
ang gumagawa ng pangit sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo, sa bayan, sa buong mundo, ay ang mga demonyo. Kaya nga kailangan natin ng Diyos eh. Amen. Kasi maraming demonyo na naggugulo sa buhay natin. Eh pag wala tayo sa Diyos, magugulo ka talaga. Nakuha mo ba natin? Amen. Eh kalabitin ng katabi mo, manatili ka rito ha, manatili ka sa Diyos para hindi ka gulo niya sa tanas. Lili ka. Amen? Wala. Pag wala ka sa Diyos, wala, nangangamot ka palagi ng ulo. Amen, ang tagal ng kamot mo. Pati ito, kinakamot mo. Pero pag nasa Diyos ka, kunting kahig lang, nakangiti ka na. Amen? Kasi alam mo, may Diyos na tutulong sa'yo, kakampi mo ang langit. Amen po ba? Amen. Ganun po yun. Pagka may usapin ka narinig, ginagawa ng demonyo, ganun ka na ng konti. Nakangiti ka pa. Salamat sa Diyos dahil makikita ko na naman ang kanyang himala, ang kanyang tulong, ang kanyang kapal sa buhay ko. May ipatutunan naman ako. Amen? Kailangan natin lagi nasa presensya ng Panginoon. Lagi tayo dapat tumitira sa presensya ng Diyos. At pag tumitira ka sa presensya ng Diyos, balot ka ng kapangyarihan ng Diyos, protektado ka ng Diyos, hindi ka magagalaw ng demonyo. Amen po ba? Ng kapahamakan, ng sakit at karamdaman. Amen po ba? Amen. Kaya kailangan natin nasa Diyos tayo palagi. Kasi pag wala tayo sa Diyos, paglalaruan ka ng kasalanan. Lahat ng kasalanan ipapagawa sa iyo ng demonyo. Magkasala ka para akin na yung kaluluwa mo. Magkasala ka para bibigyan kita ng sakit, kaguluhan. Hindi tatahimik ang buhay mo. Mababalisa ka, matatakot ka. Sige, guguluhin mo buhay mo, yan ang demonyo. Pero pag nakatira ka sa presensya ng Diyos, ang buhay mo ay si Jesus. At sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Para ka nakahiga sa selling bed. Ibig sabihin nun, napakasarap, napakapayapa ang Amen. ating buhay kapag nakatira tayo sa presensya ng Diyos. Amen. Kaya pagdating sa gawain ng Diyos, huwag kang magduda, don't be hesitant to be in the church, to worship the Lord. Amen po ba? How can you express your praises in the Lord? Hindi ka makapag-church. Amen po ba? So church, number 1, love is a demonstration. Number 2, love is a commitment. Amen? Na kahit ano pang mangyari dyan sa buhay mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi nagbabago yun. Because 1 John 4:8, kung di ako nagkakamali, God is love. Love is God. Amen. Kung Diyos po ay pag-ibig, walang kasamaan sa Kanya. May nangyayaring masama sa atin, huwag mong sisihin ng Diyos, ang sisihin mo si Satanas. Marami kasing tao ngayon pag nagkasakit, Diyos ko, bakit ako pa? Amen. Yan ang sinabi ko na bang magsyago ka palagi? Sinabi ko ba, anak, maninigarilyo ka palagi? Anak, sinabi ko ba mag-inom ka ng alak palagi? At mabuhay ka sa vision ka sa... Di ba, anak, hindi ko naman yan sinasabi sa iyo. Sabi ko nga di ba, 1 Corinthians 3:16, ikaw ay templo ng Diyos at ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo. Kaya iingatan natin ang ating templo. Sinabi ko bang maglambang ka? Hindi. Sinabi ko ba palagi na kumain ka lagi ng mga canned foods, ng mga foods ng preservatives? Sinabi ko ba yan, anak? Sinabi ko, mag-ingat ka sa mga kinakain mo. Ingatan mo yung buhay mo. Amen? Ang problema dyan, pinapagawa mo ng lahat sa akin, ibinigyan ng kita ng kalulungan kaisipan para mag-isip ka. Amen? Amen.
Alam mo, sa totoo lang, ayaw kasi talaga nandun sa magkasakit tayo eh. Kaya kasi sinabi na iba, ayaw ko dyan. Bawal mag-shabu. Amen? Pero yung shabu, ano mo, one ingredient ko doon sa shabu. Ano pala yan? Ang isang ingredient yan ay ano doon sa battery ng truck. Pero mo, iniipit mo, pupunta sa utak mo yung ingredient doon sa battery ng truck. At ang daming chemical pala dyan. Kaya pala nasisira ang ulo ng tao. Eh gusto ba ng Diyos masisira ang ulo mo? Gusto ba ng Diyos yung mga anak na hindi matitino? Kaya nga ayaw kanyang pinagsasyapo. At ang sigarilyo, 7,000 chemicals ang nasa sigarilyo. Kaya nakakasira talaga ng baga. Kasi once na sigarilyo ka, unti-unti mong pinapatay ang sarili mo at 7 seconds in every day of your life, nababawasan yung buhay mo. Amen? Amen? Sa totoo na, medically, pag-uusapan natin, yung sigarilyo pinagbabawal ng doktor. Doktor po yan, hindi po Diyos. Kasi bakit? 7,000 chemicals ang nandyan. Chemicals, alam po natin, chemicals nakakasira sa mga body parts natin kasi hindi naman food ang chemicals. Amen? It can harm your body parts. And yet, tayo, gusto natin talaga kasi makipag-friend. At syempre, banding-banding, gusto sumaya. Alam mo, gusto ko rin naman sumaya ng Diyos. Bakit ba pinipigilan niyo ako sa kaligayahan ko? Dito ako masaya. Eh, mali nga yung paraan ng kaligayahan mo eh. Magkakasakit ka, mapapahamak ka. Mahal ka nga ng Diyos, ayaw ka nang magkasakit eh. Tapos nandiyan ka sa mga bagay na yan. Amen? Sinasabi ko eh, dumalo pa kasi ako, tingnan mo natatamaan ko ba yan? Amen? Hindi ka tinatamaan ng Diyos. Nag-care ang Diyos sa iyo. Dahil mahal ka ng Diyos. Ayaw ka nang magkasakit. Amen? Ayaw ka nang magkasakit. Kaya ayaw ka nang nabubuhay sa anak. Sa sigarilyo, sa shabu, sa pagpupuyat, sa mga pagkain, maraming preservatives. Amen po ba? Ano nyo minsan din? Nung kailan last week, may sumugod sa akin. Yung kanyang stepson, si Ricky Lagoya. Yung kanyang stepson, sumugod sila sa akin. Bakit? Bigla na lang daw yung stepson niya na, alam mo, bigla siyang nakaupo sa sahig. At alam mo, nawala ng, para siyang na-stroke. Nawalan siya ng ulira, tapos nanginginig. Yan. Sabi niya, gusto ko pakuhanin daw ng dugo. O yan, marami ako alam yan. Ano yung stepson ko? Mahilig ba sa cellphone yan? Opo, hindi siya natutulog. Puro cellphone ang buhay. Na-overuse to. Hello? Na-overuse. Kaya hindi siya. Kasi yung brain, overuse na. Ngayon, masaya ba ang Diyos sa ganyan nakikita ng Diyos na nanginginig ka? Masaya si Satanas. Kasi nagtagumpay siya. Sabi ko, kuya, maitulong ko sa'yo. Akin yung cellphone. Ako magtago. Yan ang pinakagamot. Pagpahingahin mo ang anak mo sa cellphone at mapapabuti siya. Pagbabasa ng cellphone,
hindi na nagbabasa ng Bible. Ganyan si Satanas kauta, katalino. Para hindi ka magbasa ng Bible, hindi ka mag-church, hindi ka manalangin. Sige, diyan ka lang ha. Tapos papatay na kita mamaya yung utak mo. Kakainin ko na yung utak mo. Amen. Wala. Dapat matalino tayo. Kung seryoso ang Diyos, dahil iniligtas na tayo sa kanyang plano at ginawa na Jesus sa krus, huwag natin ipapawala ng halaga yun. Pahalagahan mo yun. Isipin mo palagi na mahal ka pala ng Diyos. Iniingatan ka, gusto ka niyang malusog palagi, gusto ka niyang masaya palagi, gusto ka niyang hindi nagkakasakit. Amen? Dahil ganun ka niya kamahal. Tapos nga, pag sinasaway ka, gusto ko! Magkalimero ka! Pati si Pastora, magkalimera! Hindi na ako dadalo! Amen? Alam niyo, kung hindi lang pinapamahal sa akin ng Diyos ang maraming kaluluwa, hindi ako magsasalita ng ganito. Amen? Gusto kasi ng Diyos, hindi siya mabigo sa pagkalalang at pagkalikha sa iyo. Amen. Kasi kung mapasama ka sa buhay na ito, napahamak ka, at higit sa lahat, hindi ka papasok sa buwan ng walang hanggan, hindi ka makakasama ng Diyos sa kalangitan, bigo siya sa pagkalalang sa iyo. At ayaw niya yun. Ayaw niya mabigo siya sa iyo. Amen po ba? Nagawa po ba natin share? So, lagi sa commitment. Kahit anong naging itsura ng asawa mo, ang naging itsura ng kaibigan mo, lalo na ng karelasyon mo, kumabayan, kumulubot, nag-commit ka dyan, dapat hindi magbabago ang pag-ibig mo sa Kanya. Kasi hindi tinignan ng Diyos yung kasamaan mo. Hindi tinignan ng Diyos na hindi ka mabuti, hindi ka mabait, hindi tinignan ng Diyos yun. Amen? Ang tinignan ng Diyos, mahal ka niya. Amen? Ganun ka rin sa iyong mahal sa buhay. Dapat hindi mo tinignan yung kasamaan na mahal mo sa buhay. Amen? Kasi mahal sila ng Diyos eh. Lagi mo lang iparamdam, mahal mo sila. Amen po ba? Pero na to the point, nakukonsintihin mo sila. Lalo sa kanilang mga katamaran. Amen? Kasi yung ating mga mahal sa buhay, pag hindi magtrabaho, asa ng asa sa atin, pag nawala na tayo, lalo silang mahirapan, sino nang papahirap? Ikaw, konsentidor ka. Ginawa mo silang tama. Mananagot pa rin sa Diyos. Ang sabi ng 1 Thessalonians 3:10, kung di ako nagkamali, ang mga tamad ay huwag pakainin. Huwag pakainin. Ngayon pa lang, nabuhay na tayo, sundin natin ang Biblia. Pag wala na tayo, lalong mamumunubi, lalong mahirapan ang ating mga anak kasi kinukonsinti natin sila sa kanilang katamaran. Lumalabas tayo sa Biblia. Ang mga tamad, huwag pakakainin. Kasi pag namatay na tayo, lalo silang kawawa. Lalo silang kawawa. Kasi bakit kinonsinti mo? Amen po ba? Kawawa naman. Kawawa talaga. Pero mas lalo silang kawawa kung wala silang alam sa buhay dahil umaasa sila sa'yo. Amen? Eh kung meron tayong mga kasama sa bahay, ipabigat sa'yo. Sutilin mo na yan. Huwag kang matakot kasi nasa Biblia ka. Kasi tayo sa, alam mo, be aware of spiritual blackmail. Binablackmail ka ni Satanas spiritually, binablackmail ka niya. Baka ganito mangyari dyan, baka huwag kang
pumapasok ka sa Biblia. Amen. Amen? Hindi sila pababayaan ng Diyos sa labas. Ano po ba natin? Amen. Letter C. Letter number 3. Number 1, love is a demonstration. Love is a commitment. What? Number 3, love is lethal. Nakamamatay. Bakit nakamamatay? Jesus died for us. Amen. Ang Diyos, kung ano yung sinabi niya sa Genesis 3:15, na magpapadala po siya ng tagapagligtas, a Redeemer, ginawa po niya. Namatay po si Jesus Christ in the cross of Calvary. So, namatay na si Jesus. Ikaw, in response sa ginawa ng Diyos at ginawa ni Jesus, ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Palabitin mo yung katabi mo, sa ginawa ng Diyos, sa ginawa ni Jesus, ano ngayon ang gagawin mo? Palabitin mo. Sa ginawa ni Jesus, sa ginawa ng Ama, ano ang gagawin mo ngayon? Ano ba natin? Anong gagawin natin? So church, we must have a proper response. Demonstrate your love for God. Not only feelings. Huwag mo lang sabihin, mahal ko ang Diyos. Patunayan mo. Patunayan mo! Mahal mo ba talaga ang Diyos? Patunayan mo! Sisikapin mong makasunod sa Diyos. Kahit nahihirapan ka, kahit natutukso ka. Amen? Kahit nilampasok ka ni Satanas sa kasalanan, sisikapin mong babangon ka. Amen po ba? Amen. We need to change. We need to change. Kailangan po natin magbago. Patunayan natin, kailangan natin magbago. And take up your cross for Christ. Jesus did. Take up your cross. Dahil si Jesus, tinake up po niya ang kanyang cross. Be willing to suffer. Amen? Along the way, sa ating faith, sa ating journey sa Lord, be willing to suffer. Isa-suffer mo, imbis na magtrabaho ka ngayon. Hindi na ng Lord, mahal kita eh. Amen? Mahal kita, Panginoon, di kita ipagpapalit sa trabaho, sa barkada ko, sa negosyo ko, sa pangarap ko. Lord, mahal kita, uunahin kita. Amen?